Amen and amen. Good morning, good afternoon, good evening. Kahit nasaan ka mang lugar ngayon, I know that God will speak you today. And I'm so excited to share with you this topic. But before anything else, I invite you to follow and watch this page and also to share this page, this video, para po sa ganun ay mas marami pang makapanood sa atin this afternoon, today. At welcome in our series entitled Feeling Thankful. Say with me, Feeling Thankful. Pwede po ba sa lahat ng nanonood natin ngayon ay paki-comment sa ating comment box, Feeling Thankful. How to cultivate a thankful heart. Dito po sa series natin, pinag-uusapan po natin how to appreciate people. Dito pinag-uusapan po natin, mas magagamit natin ang salitang thank you, salamat. Okay? Dito sa series natin, mas natututunan natin magpasalamat. At bago po tayo mag-proceed, and alam niyo po, isa raw po sa pinakamahirap na trabaho, stressful na trabaho, ay may kinalaman sa pag-handle ng tao. Like supervisors, team leader, teacher, even pastor. Ang hirap po kasi mag-handle ng tao at nakaka-stress po ito. Ang nakaka-stress po na trabaho ay may kinalaman sa tao. Kaya po sabi ni John Maxwell, everything will rises and falls on leadership. Sabi po ni John Maxwell, everything rises and falls on leadership. Meaning, pwede palang bumaksak o umangat ang isang company because of leadership. Pwede palang bumaksak o umangat ng isang organization, ang isang country because of leadership. At pwede ring bumaksak o umangat ang isang simbahan because of leadership. Kaya, mapalad ang isang simbahan na mahuhusay na leader. Wow! Mapalad ang isang simbahan ng mayroong mahusay na pastor. Mapalad pala ang isang taong meron siyang leader, discipler, mentor o coach. And listen to this. Napansin ko lang na lahat po pala na nagtagumpay na tao ay meron silang mentor, coach, leader o pastor. Napansin ko po yung mga nagtagumpay na tao ay meron silang mentor, coach, leader o pastor. Example po si Manny Pacquiao. Bakit po siya naging successful? Kasi meron siyang magaling na coach. Ito po ay si Freddie Roach. Ako po, si Mark Zuckerberg ay naging mentor niya si Steve Jobs. Kaya po siya nagtagumpay kasi meron siyang magaling na mentor. At napansin ko po sa lahat, kung sa secular world ay kaya nag-importante sa kanila ang mentor, ang coach, ang design, ang leader, what more sa ating spiritual life? Kung sa kanila nga ay kailangan nila ng mentor, ng coach, ng leader, what more sa ating spiritual life? And today, sa topic po natin ngayon, mas makikita natin ang value, ang halaga ng isang mentor, ng isang leader, ng isang pastor. And I'm so excited to share with you this topic. And I invite you to open your Bible in the book of Hebrews chapter 13, verse 17. Hebrews chapter 13, verse 17. And easy to read. Obey your leaders. Be willing to do what they say. They are responsible for your spiritual welfare. So they are always watching to protect you. Obey them. Inulit na naman, obey them so that their work will give them joy, not grief. It won't help you to make it hard for them. Sabi po sa salita ng Diyos in Tagalog version, sundin nyo ang mga namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila. Dahil sila ang nangangalaga sa spiritual nyong kalagayan at alam nilang may pananagutan sila sa Diyos sa pangangalaga nila sa inyo. Kung susundin nyo sila, magiging masaya sila sa pagtupad ng tungkulin nila. Ngunit kung hindi, malulungkot sila at hindi ito makakatulong sa inyo. Ano nakapaloob sa leadership?
Dito po sa isang single verse na ito, isang verse lang, pero makukuha po natin yung mga pinopoint at nakapaloob sa leadership. Ano bang nakapaloob sa leadership? And today, I believe na pagtapos ng topic na ito, mas maa-appreciate mo pastor mo. Na pagtapos ng topic na ito, mas maa-appreciate mo yung coach mo. Mas maa-appreciate mo yung leader mo, mas mamahalin mo siya. At excited po ako na pagtapos ng topic na ito, mas kikiligin ka sa mentor mo. Ay! And today, welcome in our topic entitled, I love my leader. Hashtag, I love my leader. Sa lahat po na nanonood po ngayon, pwede po ba paki-comment sa ating comment box, hashtag, I love my leader. At kung nanonood ka po ngayon, pakitag na rin yung leader mo. Sabay kayong manonood ng topic na ito. Kung nanonood ka ngayon, pwede mong itag yung disciple mo. And hashtag, I love my leader. Dito po mas makikita natin sa topic na ito kung paano, ang leadership. Ano ba ang pagiging leader? At anong nakapaloob sa leadership? 3 bagay at samahan niyo po ako sa topic na ito entitled, I love my leader. First, isang verse lang po ito. Verse 17. Sabi niya rito, obey your leader. Obey your leaders. Will be willing to do what they say. First point, respect. First point, respect. Respect means follow, abide by, comply with, obey. Respect means follow, abide by, comply with, obey. Hindi kasi pwedeng may leadership, pero walang followership. Hindi pwedeng sabing mentor ko siya, pero wala ka sa mentoring niya. Hey, hindi pwedeng sinasabi mong discipler ko siya, pero hindi ka ayaw mo ng discipline niya. Hindi pwedeng may leadership pero walang followership. Hindi pwedeng sinasabi mong leader ko yan, pero hindi mo siya nahayaang mag-lead sa buhay mo. Kasi yung pagpapakita ng respect ay pagpapakita ng love at ng value ng taong yon. Kapag ang pagpapakita ng respect ay pagpapakita ng pagmamahal at ng value ng taong yon. Why? Kaya mo pala siya nire-respeto. Why? Kasi mahalaga siya sa'yo. Kaya mo siya nire-respeto kasi mahal mo siya. Kaya mo siya nire-respeto kasi may nagmamatter siya sa'yo. Obey your leaders. Obey your leaders. Sabi niya po rito sa verse 17, obey your leader. Obey before you complain. Baka kasi sa dami mo ng complain, wala ka namang na-comply. Sabi niya rito, verse 17, obey your leaders. Baka sa dami natin complain, wala naman tayong na-comply. Baka sa dami natin reklamo, wala naman tayong sinunod. Sabi ng passage natin ngayon, sumunod ka muna. Obey your leaders. Sumunod ka sa coach mo, sumunod ka sa mentor mo, and listen to this, walang leader, walang pastor na ipapahamak ka. Kaya siya nagko-command kasi mas gusto niyang gumanda ka. Mas gusto niyang ma-reach mo yung full potential mo. Obey your leaders. Obey before you complain. Sunod ka lang muna, lalo kung nakikita mo para sa ikagaganda mo. Sumunod ka muna, lalo kung nakikita mo na hindi mo naman ikakapahamak yun. Kasi baka puro tayong reklamo pero wala na tayong sinunod. Kaya sinasabi niya rito, respect. Obey your leaders. Sabi niya po sa verse 17, obey your leaders, be willing to do what they say. Be willing to do what they say. May mga Christian kasi ganito ang paninindigan at ganito yung mindset. Kay Lord lang ako susunod. Sabi nila, sa Diyos lang ako susunod. What do you mean? Una, tama naman na sa Diyos tayo susunod. Pero ang ibig sabihin na kay God lang tayo susunod ay hindi na tayo gagawa ng anumang bagay na hindi niya sinasabi? Paano kung sinabi ng Diyos, obey your leader? Pag hindi mo sinunod yung command ng leader mo, ibig sabihin may tinatabla ka na salita ng Diyos. Dahil
Sabi ng Diyos, obey your leaders. Kung hindi mo sinusunod ang Panginoon, kung yung command ng Diyos na sumunod ka sa leader mo, parang may tinatabla ka na salita ng Diyos. Kung gusto mong sumunod sa Panginoon, sundin mo spiritual leader mo. Kung gusto mong sumunod sa Panginoon, sundin mo spiritual leader mo. Listen, kung yung leader mo, nakikita mo physically, ang hirap sundin, what more yung Diyos na hindi mo nakikita? Paano mo siya susundin? Kung gusto mong sumunod sa Panginoon, sundin mo spiritual leader mo. Verse 17, obey your leaders and submit to their authority. Submit. Galing po sa salitang hapeiko, na ibig sabihin is to yield, be weak, surrender. Sabi po sa Tagalog, sundin nyo ang mga namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila. Dahil sila ang nangangalaga spiritual, sa spiritual nyong kalagayan. Sabi po sa NIV, have confidence in your leaders and submit to their authority. Sarap. Sabi ng Panginoon, have confidence in your leaders and submit to their authority. Bago po ako mag-proceed sa lahat po na nanonood ngayon, gaano ka ka-confident sa leader at pastor na meron ka? Gaano ka ka-proud na meron kang leader na katulad niya? At kung nanonood ka ngayon, invite you na hashtag, I love my leader, and tag mo yung leader mo. Ano ba yun? Yung masaya ka na naging leader kita. Masaya ko, ikaw yung coach ko. Masaya ko, ikaw pastor ko. 1 Peter chapter 2 verse 18 to 19. 1 Peter chapter 2 verse 18 to 19. You, servants, must submit yourselves to your master and show them complete respect. Complete respect, not 50% respect, not 70% respect, pero sinasabi niya rito, complete respect. Not only to those who are kind, considerate, but also to those who are harsh. Kasi iba-iba po yung personality ng mga leader. Meron kind, meron considerate, meron din ang harsh naman magsalita, ang sakit. Na kapag kinokore ka, ang sakit. But listen, alam ng Diyos ang ginagawa niya. Dinala ka ng Panginoon sa isang leader for a reason. Tiyak may maituturo sa iyo ang Panginoon, kaya siyang naging pastor mo, kaya siya naging mentor mo, kaya siya naging coach mo, kaya siya naging magulang mo. Kasi may ituturo siya sa iyo. Minsan pa naman, ilalagay ka ng Diyos sa isang taong parang hindi ka komportable, pero para ilabas yung potential mo. Lalabas talaga ang tunay nating ugali at kakayanan kapag may leader tayo. Lalabas talaga ang tunay nating ugali at kakayanan kapag may leader tayo. Ano sinasabi ni Apostol Peter na mangyayari kapag nag-submit sa leader? Saan mang category sa tatlo? Kind, considerate, o harsh? Verse 19, sabi niya rito, and God will bless you. Wow! Kapag nag-submit tayo doon sa master natin, sa pastor natin, sa mentor natin, and show them complete respect, yung verse 19 mapapasayo. And verse 19 says, God will bless you for this. Pagpapalhain ka ng Panginoon. Pag pinagpapala pala ang mga sumusunod. Ang kasunod ng pagsunod mo ay pagpapala, pambihira. Gusto kang pagpalain ng Panginoon, kaya sunod ka lang. Sige, sunod ka lang. Matthew chapter 23, verse 1 to 3. Matthew chapter 23, verse 1 to 3. Then Jesus said to the crowds and to his disciples, the teachers of the law and the Pharisees sit in Moses' seat. So you must obey them and do everything they tell you. But do not do what they do, for they do not practice what they preach. Hey, wait. Sabi niya sa Matthew 23 verse 1 to 3, then Jesus said, sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga disciple, yung teachers of the law and Pharisees, umupo yan
O nag-aral yan nag-aral yan sa mga batas ni Moses. You must obey. Sumunod kayo kasi tama yung sinasabi nila. But, meron ditong warning ng Panginoon, but do not do what they do, for they do not practice what they preach. Ang ibig sabihin po rito, kung tama yung sinasabi ng isang preacher, ng isang pastor, ng isang leader, kung tama naman at biblical naman, ay pwede nating sundin. But, huwag mong gawin yung lifestyle na meron sila kung akikita mong mali yung lifestyle. Whether sila ay may integridad o wala, basta according sa Word of God, ang sinasabi nila, tama na sumunod pa rin tayo. Tama na sumunod pa rin tayo sa mga sinasabi at tinuturo nila. But ang warning dito, kunin mo yung tama, tapon mo yung mali. Ang sabi ng Panginoon, you must obey them and do everything that they tell you. But do not do what they do, for they do not practice what they preach. Ang isinasabi ng Panginoon dito, sumunod ka lang. Kung tama talaga, kung biblical, sige sunod ka. Obey your leaders. Unang R, respect. Respect. Unang R, respect. Second, verse 17 pa rin. Sabi niya, they are responsible for your spiritual welfare. So they are always watching to protect you. First, respect, and second, responsibility. Dito po makikita po natin the responsibilities of spiritual leader. The responsibilities of a spiritual leader. Una, they are responsible for your spiritual welfare. Responsible pala yung mga spiritual leader natin para saan? Sa ikalalago mo spiritually. Una, huwag kang maiinis o huwag kang iiwas sa leader kung inahikayat ka niya mag-pray, mag-devotion, mag-life group, mag-church, mag-fasting, at lalo na mag-disciple. Always remember na itong responsibility nila, i-push ka nila doon sa full potential mo. And I remember the story, may isang kingdom po. Isang siyang kingdom. Tapos yung hari nagpatawag siya ng lahat ng kalalakihan sa lugar nila. Pinatawag niya lahat ng kalalakihan sa lugar namin, pinatatawag ko sa kaharian namin. Tapos naggawa siya ng isang palaro. Lahat ng kalalakihan ay nasa isang gilid ng swimming pool. Tapos po sa gitna ay mahabang swimming pool. Ulitin ko po, mga tao sa kabilang side, tapos po swimming pool sa gitna. Sabi nung hari, lahat kayo ay pwedeng manalo ng house and lot, o kaya 1 million, o kaya mapapangasawa yung anak ko na prinsesa. Pero bago kayo tumalon, lalagyan ko muna ng mga buhaya. Nilagyan ng buhaya yung swimming pool. Ng buhaya, dami ngayong buhaya, ng pating, lahat nilagay doon, ahas. Walang tumatalon. Kita niya, walang tumatalon. Tapos, nadismaya yung hari kasi walang tumatalon. Pagtalikod niya, biglang may narinig siyang nahulog. Boom! Ang bilis nung lalaki, talon siya, tapos ang bilis ng lumangoy, langoy-langoy siya. Ang bilis niyang makalangoy, tapos nakapunta siya doon sa finish line. Natuwa yung hari, sabi nung hari, very good, na-finish line mo. Sabi nung hari, wait lang, anong gusto mong prize? Gusto mo ng house and lot? Sabi nung lalaki, ayoko po. Alam ko na gusto mo ng 1 million. Sabi ng lalaki, ayoko rin po. Gusto mong mapangasawa yung anak ko, yung prinsesa. Sabi ng lalaki, ayoko rin po. Sabi ng hari, anong gusto mo? Sabi ng lalaki, gusto ko lang pong malaman sinong tumulak sa akin. But listen to this.
Minsan po nare-reach mo yung bagay na yon, not because of your own, but because of someone na tumulak sa'yo. Minsan, nare-reach mo yung bagay na yon kasi may isang taong tumulak sa'yo, kaya mo yan! Sige, push mo yan! Sige, naniniwala ako sa'yo dyan! And sometimes, may mga leader, pastor, mentor, coach, man na magtutulak sa'yo, hindi para saktan ka, hindi para pabayaan ka, kundi para ma-reach mo yung full potential mo. Why? Kasi nakikita nila may ibubuga ka pa. Kasi nakikita nila may igagaling ka pa. Kasi nakikita nila may mararating ka pa. Yung mga leader natin ay pusher yan. Ipupush ka niyan hanggang ma-reach mo. Makita nilang lumahalago ka pa. Kaya huwag kang maiinis kung may tumutulak sa yung pastor, may tumutulak sa yung leader na sinasabi, kaya mo yan, ituloy mo yan, sige, push mo yan, sige, ipag-pray mo yan, sige, luhod lang, sige, tuloy mo yan. Kasi nakikita nila. Kasi responsibility nila, i-push ka nila sa limit mo. I-push ka nila sa full potential mo. Ang sarap na may isang taong naniniwala sa kakayanan mo. At sinasabi ng leader mo, nak, go! Aral ka, matatapos mo yan. Sige, go! Apply ka! Sige, go! Mag-disciple ka lang. Una, they are responsible for your spiritual welfare. Pangalawa, they are always watching to protect you. To watch and protect you. Huwag maiinis o magtatampo kapag ikaw ay binabantayan ng leader mo, o ng coach mo, o ng pastor mo. Kapag ikaw ay kinokorek, pwede natin sabihin wala silang pakialam sa atin. Wala kang pakialam sa love life ko. Wala kang pakialam sa karir ko. Wala kang pakialam sa pag-aaral ko, sa finances ko. Pero sabi ng Bible, may pakialam at karapatan silang pakilamanan tayo. At alam niyo po ba, hanggang kinokorek ka ng leader mo, mahal ka pa niya. Dahil po sa pinakamasakit at pinakamahirap na galit ay hindi pagkibo. Ibig sabihin, pagod na siya. Pero once na kinokorek ka pa, once na kinakausap at pina-follow up ka pa, concern siya sa'yo. To watch and protect, listen to this, ang sarap malaman na may isang taong may pakialam sa'yo. Ang sarap malaman na may isang taong tumitingin sa'yo. To protect you. Iniingatan ka niya. Inaalagaan ka lang niya. Hindi mo lang nakikita, pero pag nakita mo yung devotional notebook ng leader mo, baka makita mo yung tangalan mo nakasulat doon, salamat. May isang taong may pakialam sa akin. Salamat, may isang pastor na may pakialam sa akin. Salamat, may isang coach na may pakialam sa akin. And sometimes, hindi natin nakikita yun. Nakikita lang natin minsan pagkukulang ng leader. Nakikita lang natin minsan yung kakulangan nila. Ito, hindi ako kinausap ni pastor. Hindi ako kinamayan. Pambira sa trinoma, ang daming kakamayan. Hindi ka nakamayan, nagtampo. Hindi ako kinamayan. Minsan nakikita lang natin yung pagkukulang. Pero hindi mo nakita yung behind the scene. Kapag nagde-devotion na si coach, pag nagde-devotion na yung mentor mo, pag nagde-devotion na si pastor, baka makita mo yung apelido ng pamilya mo kung nakasama sa kanyang pinoprotektahan sa panalangin. Ang sarap malaman na may isang prayer na bumabalot sa'yo. Galing sa pastor mo, galing sa mentor mo, galing sa coach mo. They are always watching to protect you. Pinapanood ka nila. Lahat ng post mo sa Facebook, hindi para i-judge ka ng i-judge, to protect you. Iniingatan ka lang. Kasi mahalaga ka. And they are responsible na ingatan ka. At ang sarap sa pakiramdam
na may isang leader na iniingatan ako. And hashtag I love my leader. Kung nanonood ka ngayon, hashtag I love my leader, and tag mo yung leader mo. Tag mo yung disciple mo, tag mo yung leader mo. Salamat. It's our chance na magpasalamat at ma-appreciate ang pastor natin, ang leader natin, ang coach natin, ang mentor natin. And last, sabi niya rito, because they keep watch over you as those who must give an account. Wala silang choice. Yung mga spiritual leader natin, wala silang choice kundi gawin ang mga ito. Dahil kung hindi, mananagot sila sa Diyos. They are accountable to God. Ito yung responsibility natin sa Panginoon. Kaya, alam niyo po, yung mga spiritual leader natin, kung kami-kami lang, hihinto na kami. Ba't pa kami mag-aalaga ng makulit? Ba't pa kami mag-aalaga ng pasaway? Pero hindi dahil sa iyo kundi dahil accountable tayo sa Panginoon God. Kaya namin sinusunod to, not because of people, but because of you, God. Unang responsibility natin sa Panginoon, kaya tayo nagdi-disciple pa rin. Pangalawa, doon sa mga tao. Responsibility. Ngayon po, mas makikita mo ang halaga ng isang pastor. Ang isang leader, ang isang mentor. Salamat, may mentor ako. Salamat, may taong may concern sa akin. Salamat, may isang taong willing makipag-ubusan ng oras sa mga kwento kong paulit-ulit na lang. Salamat, may umiintindi sa akin sa panang wala nang kayang umintindi. Salamat, may pastor, may coach, may mentor na laging handang makinig. Makinig ng makinig. And I want you to know, i-value mo yan, pastor mo. I-value mo yung leader mo. I-value mo yung mentor mo. Kapag kinokorek ka, pag kinokorek ka, extension lang siya ng bibig ng Diyos. Extension siya ng mata ng Diyos. Alam niyo po, kailangan talaga natin ng mentor. Kasi kung tayo lang, lahat ng decision mo tama. Pero si mentor, si leader, si discipler, ang magbabalanse ng mga decision mo. Kasi kung puro ikaw lang, puro tama yun. Pero kailangan pa natin ng isa pang mata na kailangan nakakakita ng hindi natin nakikita. Nararamdaman yung hindi natin nararamdaman. Unang R, respect. Pangalawa, responsibility. And pangatlo, sabi niya po dito, obey them so that their work will give them joy, not grief. It won't help you to make it hard for them. And last one, repercussion. Repercussion means consequence, effect, impact, result. Repercussion means consequence, effect, impact, result. Una, nakakabuti ang pagrespeto natin sa leader natin. Sabi ng Bible, pag masaya ang leader, masaya ang church, masaya ang country, masaya ang company, masaya ang family. Masaya. Nakakabuti palang respeto sa isang leader. Why? Kasi nagdudulot ito ng saya. Kapag sobrang malungkot naman at problematic ang leader, nahihirapan siyang mag-lead. Hindi masyadong maasikaso. Pag magulo ang isip niya, magulo rin ang leadership niya. Kaya hindi pwedeng hindi masaya ang leader natin. Ngayon, anong pwede mong gawin para mapasaya ang leader mo? Especially, yung pastor mo. Anong kaya mong gawin para mapasaya yung leader mo? Why? Kasi ang balik nito, kapag masaya yung leader mo, ikaw rin yung magbe-benefits. For sure, you will be blessed with this instruction. Na kapag masaya yung leader mo, napasaya mo leader mo, magkakaroon siya ng impartation sa'yo. And listen to this, pagaanin ang buhay ni pastor at huwag padaliin ang buhay ni pastor. Anong kaya mong gawin na pagaanin yung buhay ng leader mo at huwag padaliin ang buhay ng leader mo? Naalala ko po, nung kabataan po ako, nakakilala po ako sa Panginoon sa Bagong Silang. At lumaki po ako sa isang generation na
pag sinabi pong pastor, laging kawawa ang pastor. Meron po kaming pastor dati, nagpipreach po siya. Maganda naman po ang polo niya. Kaso po ang problema, meron pong tatak, Metrobank. At kapag nagpipreach siya, yung sapatos niya nagpipreach din. Sabay silang nagsasalita. Kaya nung panahon na yon, pag tinignan ko ang pastor, ang lagi ko naiisip, kawawa. Mahirap, walang patutunguhan. But, listen, kaya mong baguhin sa henerasyong ito. Anong kaya mong gawin sa mentor mo? Anong kaya mong gawin sa pastor mo? Anong kaya mong gawin sa disciple mo? Wow! May kakayanan ka para pasayahin yung mentor mo. I pray and I declare na kapag umiyak yung leader mo, hindi iyak ng defeated. Pero iyak ng joy. Salamat, anak. Salamat kasi may ginawa ka sa buhay ko. Listen, anong kaya mong gawin sa leader mo? Anong kaya mong gawin sa pastor mo? Assignment, mag-isip ka na at gumawa ng specific and intentional na bagay para ipakita natin ang ating appreciation sa pastor, mentor, disciple, coach, parent natin. Anong kaya mong gawin sa kanila? Baka mamaya, kung nanonood man kayo dito ngayon, pwede mong i-hashtag I love my leader and tag your leader. Anong kaya mong gawin? Alam niyo po, last month, na-aksidente po ako. Habang ako ay nagmumotor sa Mindanao Ave, may isang mabilis na motor sa likod ko na biglang boom! Umikot po yung motor niya ng 2 beses. Habang ako ay nakabaksak na. Isa po sa pinakaayoko ang tunog ng ambulansya. Ayokong naririnig. At ayokong makaranas na makasakay ako dun. Pero nakita ko na lang sarili ko, nasa loob ako ng ambulance. Para akong nananaginip. Totoo ba yung nangyayari? At dinala kami sa emergency room. Naka-wheelchair ako noon habang ikot ng aking mata. At bigla akong napaisip, paano kung namatay ako? Paano kaya kung hindi na ako nagising? Ano kayang mga ipopost ng mga disciple ko? Ano kayang i-comment nila o popost nila sa mga social media? Ano kayang ipopost nilang mga video ko? Ano kayang mga appreciation na mababasa ko? Pero bigla ko naisip, kung namatay ako, siguro may mga nakapost na. Pero hindi naman ako namatay kaya walang nakapost. But that's the point. Sana habang malakas pa yung pastor mo, sana habang nababasa pa ng leader mo, sana habang nababasa pa ng coach mo, sana habang nababasa pa ng magulang mo, sana habang nakikita pa ng leader mo, sana habang nararamdaman pa ng pastor mo, kaya mo pang gawin. Huwag mong antayin na dumating yung time hindi na nila mabasa yung appreciation mo. Huwag mong hintayin na dumating yung time na hindi na nila maramdaman. Hey, may pagkakataon ka para ipakita yung appreciation mo sa leader mo. Pwede mo siyang itag ngayon. Pwede kang mag-chat mamaya. Pwede kang mag-comment. Pwede kang magbigay ng regalo o ng kahit anuman. Treat them. Give him a gift. Love gift o etc. May kaya kang gawin. Anong kaya mong ibigay sa leader, mentor, pastor, disciple, o maging magulang mo? Habang kaya mo pa silang pasayahin. Listen, may kakayanan kang pasayahin ang pastor mo. May kakayanan kang pasayahin yung magulang mo. May kakayanan kang pasayahin yung mentor mo.
Gawin mo na habang may pagkakataon ka pa. Gawin mo na habang may pagkakataon ka pang gawin. Huwag mong hayaang malungkot at problemado ang leader mo. Maging kasayahan at lakas ka ng mentor mo. Maging lakas ka at kasayahan ng mentor mo. 3 R ang pinag-usapan natin ngayon. Una, respect. Respect. Obey your leaders. Be willing to do what they say. Respeto. Kasi ang pagpapakita ng respeto ay pagpapakita ng pagmamahal at value ng isang tao. Sabi ng Diyos, respect your leader. Obey your leaders. Pangalawa, makikita natin yung responsibility ng isang leader. Responsible pala silang i-push ka nila sa tama, i-push ka nila sa full potential mo. Protektahan ka nila. Ingatan ka nila. And last one, repercussion. Ito yung balik na kapag masaya yung leader mo, mas may benefits ka rin na kukuha. Impartation, instruction. Ano kaya mong ibalik din sa leader mo? Ano kaya mong ibigay na para mapasaya siya? And last, as I end, dito pa ako magtatapos. I remember the story of Moses in Exodus chapter 17, verse 11 to 13. Story po ito na nakikipaglaban sila sa Amalekites. Verse 11, anytime Moses held his hands in the air, the men of Israel would start winning the fight. Every time daw po na nakataas yung kamay ni Moses, nananalo ang bansang Israelita. But when Moses put his hands down, the men of Israel began to lose the fight. Every time na nakataas yung kamay ni Moses, nananalo sila. But every time na bumababa yung kamay ni Moses, natatalo sila. Verse 12, after some time, Moses' arms became tired. So they put a large rock under Moses for him to sit on. Nung napagod na si Moses, nangalay na eh. After some time, Moses' arms became tired, pagod na. Napagod ang isang Moses. Hindi na niya kayang iangat. But listen, si Moses magaling na to. Humahati ng dagat. Pwede mong sabihin yung leader ko magaling yan, humahati yan ng dagat eh. Yung leader ko magaling yan. Marami ng achievement yan, marami na siyang natapos. Yung leader ko, yung pastor ko, magaling yan. Ang dami na niyan napagtagumpayan. But sometimes, hindi natin nakikita na even Moses became tired. Minsan hindi natin nakikita na ang isang Moses, pagod na rin pala. Nagkakasakit din pala. Kinakapos din pala. Nawawalan din pala. After some time, Moses' arms became tired. Ilang pastor ngayon ang pagod na. Ilang mentor ngayon ang pagod na. Ilang discipler ngayon became tired. Kung natapos yung story na ito, napagod si Moses, patay na sila lahat. Pero ang ganda ng story. Nung nakita nilang pagod na si Moses, so they put a large rock under Moses for him to sit on. Then Aaron and Hur held Moses' hands in the air. Umakyat si Aaron at si Hur doon sa kinalalagyan ni Moses. Kumuha sila ng malaking bato at sinabi nila, Moses, leader, pastor, upo ka muna.
kami naman ang lalaban. Nung nakita nilang pagod na yung pastor nila, nung nakita nilang pagod na yung leader nila, nung nakita nilang pagod na yung mentor nila, tumakbo sila paakyat. At sabi nila, leader, pastor, coach, tay, upo ka muna. Kami naman mag-aangat ng kamay mo. Aaron was on the one side of Moses, and Hur was on the other side. They held his hands up like this until the sun went down. So Joshua and his men defeated the Amalekites in the battle. Whoa. Si Joshua, habang nakikipaglaban sa baba, si Moses nasa taas. Nakataas yung kamay. Pwedeng mag-question si Joshua, yung leader ko, kuman lang ng kuman. Yung leader ko, utos lang ng utos, disciple daw ako. Yung leader ko, lagi na lang akong tinitignan. Pwede siya magtanong, ba't hindi ka bumaba dyan, makipaglaban ka rin? Ba't malinaw sa isang Joshua, leader kita, kakampi mo ko. Yung laban mo ay laban ko. Yung tagumpay mo ay tagumpay ko. Ang sarap po na makatagpo ng mga disciple na sa panahong tired na yung kamay ng isang Moses. May Aaron, Hur, and Joshua na susuporta sa isang Moses. Hindi mo alam ang laban ni pastor. Hindi mo alam yung laban ng leader mo. Hindi mo alam ang laban ni mentor mo. Hindi mo alam yung laban ng tatay mo. Minsan nakikita lang natin, akala natin umahati lang sila ng dagat. Akala lang natin malalakas sila. Akala natin ang galing na nila, ang dami na nilang achievement, but behind the scene, baka maraming Moses ngayon became tired na nangangailangan ng Aaron, Hur, and Joshua. At ikaw na nanonood sa akin ngayon, huwag mong iwan leader mo. Huwag mong iwan yung discipler mo. Huwag mong iwan yung pastor mo. Sa panahon ng laban, mas kailangan kanila. I pray, mga makabagong Aaron, bagong Hur, and Joshua na susuporta sa mga makabagong Moses. And today, think of some instance na nasaktan mo yung leader mo. Nasaktan mo yung discipler mo, nagkatampuhan kayo. O nasaktan mo yung parents mo. I don't know. Nasaktan mo life group leader mo. Nagkatampuhan kayo at sabi mo, si leader ko, hindi naman ako pinapansin. Baka hindi mo lang napapansin. Pero ang dami na niyang ginawa. Minsan, no, sa dami ng ginawa ng leader natin, isang pagkakamali, yung pagkakamali ang tumatatak sa utak. Hindi yung mga itinuro nila. Hindi yung mga naambag nila. May pagkakataon ba sa buhay mo, nagalit ka sa mentor, coach, pastor, magulang mo? Now, ito yung time. Appreciate mo yung pastor mo. Appreciate mo yung leader mo. Appreciate mo yung mentor mo. Kailangan kanila. And I invite you to close your eyes. Hashtag, I love my leader. Mahal ko pastor ko.
Mahal ko yung mentor ko. Mahal ko yung coach ko. Mahal ko yung magulang ko. At kung mayroon man dito, may sama ka ng loob sa leader, pastor mo, now is the time na magpa-heal. God, tanggalin mo yung tampo. Ire-respect pa rin. Susunod pa rin. Kasi for the first place, hindi naman leader talaga sinusunod mo si God. And I don't know kung sino man dito, pagod ka na katulad ni Moses. Pagod ka na iangat yung network nyo. Pagod ka nang iangat yung pangarap mo. Pagod ka nang iangat yung buhay. And today, sa panahong pagod ka nang tumayo at lumaban, listen to this. May great leader tayo sa langit na kailanman hindi mapapagod, iangat ka pag pagod ka na. May great leader tayo sa langit na laging nakatingin sa iyo na handang sumuklolo kapag tumutumba ka na. May great leader tayo sa langit na handa kang protektahan kapag nasasaktan ka na. And God is willing to fight for you. Hindi ko alam kung sino man nanonood ngayon na may kapaguran. Ba't naniniwala ako sa Diyos mo matatagpuan ang yakap, ang lakas ng mga bagay na nawala sa iyo. Pagod ka na ba? Ang Diyos di papagod. At kailanman hindi siya mapapagod. And today, hindi ko alam mga pinagdaanan mo sa buhay mo. Hindi ko alam mga battle mo. Minsan, mga tao na inaasahan natin wala. Absent sila. Minsan, hindi na nila tayo kaya intindihin. But good news, may leader tayo sa langit na patuloy kang uunawain, iintindihin, at mamahalin. Sa oras na ito, if you want to accept Jesus sa buhay mo, at sinasabi mo, God, pengi ulit ng lakas. Pengi ulit ng lakas. Ang hirap ng ibangon eh. Para akong si Moses, ang hirap ng ibangon. Akala lang nila humahati ako ng dagat. Akala lang nila nagagawa kong ahas yung tungkod. Akala lang nila nagagawa kong dugo yung tubig. Akala lang nila malakas ako, pero behind the scene, ang dami ko ng pagod. And I don't know kung marami ka ng pagod. But isa lang ang alam ko, pag pumasok ang Diyos sa buhay mo, sa puso mo, magsisimula ulit yung lakas. Magsisimula ulit yung renewal. And if you want to accept Jesus, sabayin mo ako sa panalangin ko. Sabihin mo, Panginoong Yesus, lumalapit ako sa iyo. Patawarin mo lahat ng kasalanan ko. Tinatanggap kita bilang Diyos, tagapagligtas ng buhay ko. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And today, malaya kang lumapit sa Panginoon mo. Malaya kang magsumbong sa tatay mo sa langit. Malaya kang magsabi ng lahat. Tay, leader, God, this is my situation today. Tanggalan ng maskara. Hindi ka laging malakas. Hindi ka palaging magaling. Hindi ka laging okay. Pero pag umaharap ka sa Panginoon, tanggalan na ng maskara. Pwede mo na siyang kausapin. Go!
and on your way. It was my past you for, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours. Kung meron man dito mga magulang na pagod na, Your goodness. willing ang Diyos ibangon ka pa. Kung meron man dito mga discipler na napagod na, willing ang Diyos hugutin ka ulit. Kung meron man dito mga pastor na laglag ka na, willing ang Diyos kumapit pa. Kung meron man dito mga estudyante na bumibitaw na, willing ang Diyos sabulin ka. Kung meron man dito mga leader, disciple, discipler na gusto umuling bumangon, bangon! Angat! Tayo! Laban! Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. Come on and sing, worship Him today. You deserve the praise. Go ahead! Worthy is your name, Muli kang magpalakas! Muli kang magbangon! you deserve Ng mga leader na bumagsak! Leader na napagod! Leader na nangihina! Jesus, you deserve the praise. Worthy is Your name! worthy is your name, Jesus. You For the last time, let's worship Him! At habang kinakanta mo yung song na ito, God! Muli! is your name. The Spirit of God fall in your place. Muli kang palalakasan mula ulong kang talampakan. Muli kang palalakasan ng Diyos. Muli kang mangarap. Muli kang babangon. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Kung meron man dito, mga leader, disciple, discipler, mentor, pastor, nangawit ka na katulad ni Moses sa panahong nangangawit ka na, ang Diyos willing kumapit sa iyo at sinasabi, anak, bangon pa. May magagawa ka pa. Mangarap ka pa. Bumangon ka pa. Humugot ka ulit ng lakas. Humugot ka ulit ng pangarap. God, maraming salamat, Panginoon, sa oras nito. And I pray, God, mas ma-appreciate namin yung mga leader namin ngayon. Hindi sila laging malakas. Nagkakasakit din. Kinakapos din. Nawawalan din. But we pray, God, sa panahong nanghihina sila, makatulong kami bilang lakas nila. At God, I pray sa lahat na nanonood ngayon, muli, ibangon mo, palakasin mo ang lahat na nanonood ngayon. Maraming salamat po. Maraming salamat, God, in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Purihin po ang Panginoon sa napakagandang mensahe na ating narinig
sa araw po na ito. And once again, we would like to appreciate all pastors. Happy Appreciation Month po sa inyong lahat. At kung ikaw ay na-bless sa ating mensahe, maaari ba i-type po dyan, I am blessed. Pindutin mo yung heart or yung like button. Naniniwala ako na ang bawat isa po sa atin dito ay makakaranas ng matinding pagpapala mula sa ating Panginoon. And today, as we end our service, inaanyayahan ko po ang bawat isa, nasan ka man ngayon kapatid, maaari ba ipikit natin ang ating mga mata at kung maaari ay itaas mo ang iyong mga kamay at tayo po'y mananalangin. Panginoon, maraming salamat po sa napakagandang mensahe na inyo pong binigay sa amin. Tunay nga, Panginoon, na ito po ay nakakapagpabago ng aming mga buhay, Panginoon. Lord, we believe na marami ka pong gagawin sa aming mga buhay. Naniniwala po ako na ang bawat isa sa amin na nanonood ngayon sa gawain na to ay makakaranas ng matinding pagpapala, Panginoon, matinding expansion sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, Lord, sa mga leader na inyong ibinigay sa amin upang kami po ay patuloy na mabago, Panginoon, patuloy na mahubog, Panginoon, at patuloy, Lord God, na maging karapat-dapat para sa iyong harapan, Panginoon. And right now, people of God, I want you to receive this benediction which God promised in Numbers chapter 6. Every time po na i-declare ito, believe it, and it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Lord, tinatanggap na po namin ang mapapalang ito sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus at ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. God bless po everyone. See you next Sunday.